naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Mainit na usapin ngayon sa politika ang pagbubulgar ni Senador Amy laban kay House ng mga or tagapagsalita ng mga magnanakaw na si Tambaluslos Romualdez sa isang tila walang prenong pahayag, ibinunyag umano ni Senadora Amy ang mga kontrobersyal na issue na bumabalot kay Romualdez na nagdulot ng matinding ingay sa social media at political circles. Ayon sa mga ulat, walang inatrasan ang senadora sa kanyang mga pasaring laban kay Tambuluslos na itinuturing na isa sa mga pangunahing kaalyado ni Pangulong Kuting ng Norte Jr. Kabilang sa mga isyong inilabas ng senadora ang umano'y maling paggamit ng pondo at iba pang kontrobersya na sinasabing nakadungi sa reputasyon ni Tambaluslos. Ang akbang ng senadora ay nagdulot ng malaking pagkabigla lalo na't kapwa-miyembro sila ng isang political dynasty. Maraming nagtatanong kung ang mga sigalot na ito ay may kaugnayan sa mga personal na alitan o bahagi ng mas malalim na tensyon sa loob ng administrasyon. Sa kabila ng mga akusasyon, nananatiling tahimik ang kampo ni Tambaluslos at wala pang opisyal na pahayag mula sa kanyang panig. Gayunpaman, ang issue ay nag-udyok ng diskusyon sa politika o sa publiko na hati sa pagtanggap sa mga revelasyon ni Kuting. Ang kaganapang ito ay naglalagay ng mas malalim na lamat sa relasyon ng mga Kuting at ng Tambaluslos na kilala bilang matagal ng magkaalyado sa politika. Habang nag-aabang ang tambayan sa susunod na yugto ng sigalot na ito, patuloy ang panawagan na unahin ang kapakanan ng bansa sa gitna ng mga isyong nagaganap sa ating politika ngayon. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video. At kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa mga balitang o sa mga bagong videos na ina-upload natin araw-araw. At mga kaibigan, huwag niyo rin pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos para tuloy-tuloy po tayo ang ating channel sa pagbulgar o pag-upload ng mga videos na way katotohanan. Dulo kasi yan eh. Yung ginagawa ho nilang impeachment, pagtanggal sa pondo ng PhilHealth, naku, pambubudulo yan. Huwag ho kayong basta-basta maniwala dyan. Ah, Sereswela lang ho yan. Pinag-usapan ho nila yan para mapabango ang pangalan nitong bangag na to kasi ang bantot-bantot ho ngayon ng pangalan yan. Si VP Sara, sa kabila ho ng pangdudurog, sa kabila ho ng paninira, nananatili pa rin ho na napakataas ng approval rating nitong si Vice President Sara Duterte. Sa third quarter ng 2024, from 40, naging 30, 37. Ang trust rating naman ho niya from 33, ngayon ho 31. Hindi na ho yan masama. Humaharap po ang opisina ng Office of the Vice President sa napakaraming pandudurog, paninira ng administrasyon nitong si Bangag. Kaya yung 32 at 37% na yan, approved na ho sa atin yan. Ito naman hong si Chis Escudero, yan na nga ba sinasabi natin? Wag kasi puro paparlo ng inaatupag mo, Boy Kilay. Wag puro papaogi, ay paganda. Wag puro kakikayan ang inaatupag mo sa buhay mo, ha? Magtrabaho ka, yung tindigan mo, yung mga kabalbalan itong mama na to, okay? Magtrabaho ka. Huwag kang bandwagon. Huwag kang pagka sinabi ni Tambaluslos, yun ang mangyayari diyan sa Senado. Ang nangyari ho dito, itong Tambaluslos na to, siya na Speaker of the House, siya rin ho ang Senate President. Inamin ho ni Senator Bato de la Rosa, hindi daw basta-bastang pressure ang natatanggap nitong si Boy Kilay dito kay Tambaluslos. Ito, para doon sa mga namimigay ng ayuda, kaliwat kanan na puro ayuda pinamimigay, di pa ho ba na kayo nakakahalata sa mga nakukuha yung score sa mga naglalabasang survey? Hindi ho effective yung ayuda na yan. Anak ng toko, oo. Yung pinamimigay yung ayuda, hindi effective yan. Alam na ng ating mga kababayan na bulgar sa sambayan ng Pilipino na yung mga ayuda na yan, ginagamit nyo lamang para ma-advance yung mga political agenda. Political tuloy. O from 25, naging 20% na lang approval mo. O ibig sabihin, lahat ng pinaggagawa mo dyan, 20 katao lang ang approve dyan. Malamang sa malamang yung mga majority leader. Ang trust rating naman nabawasan ho ng 5 puntos. From 18, naging 13 na lang ngayon. Wala ho talaga. Ganyan ho talaga pagka perwisyo sa bayan, ganito ang mga numerong lumalabas. Ito hong si Gismundo, ano na lang ho yan, dyan na lang yan. Ano bang magagawa natin? Okay na yan, walang problema. Hindi naman ho ano yan, kumbaga, yung Chief Justice.
nakapirmi lang yan sa Supreme Court eh. Kaya dapat nga di na siya sinasali dyan eh. Dapat ang sinasali dyan si ano, sino pa bang gumugusto ngayon sa ano, sa politika? Sino pa ba? Si Amy Marcos dapat linalagay dyan eh. Hindi na dapat itong si Gusmundo eh. Si Chief Justice Alexander Gismundo, given na yan, sir. Wala ho yan sa kasaysayan ng forever. Ganyan lang ho talagang trust rating at approval rating ng Supreme Court. Pero ayusin nyo rin ho yung trabaho nyo ha. Lalo na pagka merong mga unconstitutional na ginagawa ang administrasyon. Pagka meron nung naghain sa inyo ng petisyon, tugunan nyo ho kagad para medyo tumaas-taas yung trust rating nyo. Alam nyo, kung gusto mong tumaas yan, paano gagawin? Una sa lahat, yung PhilHealth, yung kinuhang pondo, ipabalik nyo. Mag-ingay kayo. Tapos yung pagtanggal ng pondo, ipabalik nyo. Sabihin nyo, unconstitutional yan. Ganun ho gawin nyo. Para kahit pa paano yung approval at trust rating ng Supreme Court, medyo umalagwa naman kahit konti. Ganun lang ho yun. Ito ho mga kababayan, panoorin ho natin dito sa video na to kung paano mag-rap itong si Marcos Jr. Sabihin mo sa aming di ka bangag. Panoorin nyo ho ito mga kababayan. Kayo ang magsabi kung hindi bangag itong mama na to. Pakinggan nyo to. The government is functioning properly. Although there's a lot of noise, that's all it is. It's all just noise. We're quite stable. The government is functioning properly. Although there's a lot of noise. The government is functioning properly daw ngayong mga panahon na to. Ito ho, ang government na functioning properly ngayong mga panahon na to. Pakinggan nyo ho, ang inaing ng ating mga medical workers dyan sa ginawa nila na yan sa PhilHealth. Ito ho mga kababayan, game. I-hold nyo muna ang mga sakit nyo. Hindi tayo pwedeng magkasakit sa panahong ito. Bakit? Naka-zero budget ang PhilHealth. Hold mo. Hold muna, huwag muna. Parang pwede mong utusan katawan mo. Oy, katawan, huwag ka muna magkasakit. Anak na to, pambira ho talaga tong administrasyon na to. Ikaw na kinakaltasan monthly, hindi mo mapapakinabangan ng PhilHealth mo. Ngayon kapag nangailangan ka ng medical assistance, ang mangyayari, pupunta ka sa barangay ninyo at manghihingi kayo ng indigency tapos lalapit kayo sa mga opisyal na tatakbo para sa 2025. Hindi mo na Natumbok ni Madam ang gustong mangyari ng mga buhaya dyan sa House of Representatives. Yun na yun ho ang gusto nilang mangyari. Lumapit tayo sa kanila, magmukha tayong mga pulubi para pagkapanahon ng kampanya, ang pangalan nila ang ating mga maalala. Ganun ho sila kawalang hiya. nagamit ng matino. Ayaw ho nilang bigyan ng dignidad ang mga Pilipino. Ayaw ho nilang bigyan ng konti man lang pagrespeto sa sarili na pagka lumapit sila dyan sa ahensya na yan, binabackupan sila ng pamahalaan. Hindi ho, ayaw ho nilang mangyari yun. Ang gustong mangyari nitong mga politiko na to, lumapit kayo sa kanila, bibigyan nila kayo ng pera para pag nakaharap na kayo sa balota, sila ang pangalan ng inyong mga maalala. Ang PhilHealth mo, nagkaroon ka pa ng utang na loob sa mga buwayang to. Ano ba sinusulong ng AKAP? Mas matindi pa ba yan sa pangangailangan pangkalusugan? I-hold nyo muna ang mga sakit nyo. Hindi tayo pwede. Ayun na nga mga kababayan, napakalinaw nitong banat na to. Talagang nabubuksan na ho ang kaisipan at kamalayan ng bawat isang Pilipino. I-share nyo ho ang video para mas marami ho sa ating mga kababayan ang makakita kung anong klaseng panluloko ang ginagawa ng administrasyon na to. Eto ho, rekta na ho tayo. Pakinggan ho natin ang apela nitong si Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na bangag. Game! Nananawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Kasi nung siya ay nagsuna, nung ikaw ay nagsuna, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon sinusuway ka na ng mga ilang tao na akala mo siguro makakabuti para sa atin at para sa bayan. Pero nakita naman natin na eto nga at nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya ng tao. Nako. Oy, yung mga pakialamero daw.
Yung mga naghuhusay-husayan, yung pinapakialaman yung mga ahensya ng pamahalaan. Diretsuhin mo na kasi, Senator Amy. Hanggang ngayon ba naman, dadaan mo pa rin kami sa iyong parinig? Sige na, rektahin mo na. Alam naman namin sa Rasuela lahat yan Pampapapogi lang yan ng kapatid mo Di ba? Ano lang, pakatotoo lang tayo. Lahat ng nangyayari na yan, para makapagpapogi ang iyong kapatid. Malamang sa malamang kasama sa script yan. Malamang sa malamang pagka nagpupunta ka sa Malacanang o pagka nag-uusap kayo ng kapatid mo, lagyan mo ng konting drama basta fall guy dito, si Tamba. Mga kongresista ang fall guy dito, Ate Amy Basta ako kung magmumukhang tagapagtanggol dito, ako yung magmumukhang hero, di ba? Ganyan yung script nila. Huwag ho kayong magpabudol. Kasi alam nyo naman mga kababayan, yung pamilya na yan, pamilya ng manloloko. Pamilya ng mga magnanakaw. Okay? Yan yung pamilya na yan. Anong magnanakaw? Magnanakaw ng tiwala ng sambayan ng Pilipino. Magnanakaw ho sila ng pangarap. Dahil sa panahon ni Tatay Digong, yung ating pangarap na magkaroon ng bansang kahit pa paano magiging maunlad, matanggal ang illegal na droga, ninakaw ho nila sa atin yon. Ngayon naman mga kababayan, yung karapatan natin sa pagkakaroon ng universal healthcare, yun naman ang gustong nakawin ng pamilya na yan. Kaya wag nyo akong paandaran dito na walang kinalaman si Marcos Jr. dyan. Hanggang ngayon ba naman, napupudol pa rin kayo, anak ng tokwa? Oo. Hanggang ngayon pa rin ba naman? Sasabihin nyo na, ang galing ni Marcos, palakpakan natin si Marcos, ganon, pagka ibinalik niya yung pondo ng PhilHealth. Kalokohan! Lahat yan nasa isang malaking plano nila na merong bad cop at good cop. Pero iisa lang kumukumpas dyan, walang iba kundi yung mga bangang na nandyan sa Malacanang. Eto na mga kababayan. Bago pa kung anong masabi natin dito sa alin na to sa puro pa. Ewan ho natin. Ayaw ho talaga natin yung mga tao na puro parinig. Kung diretsuin mo ko, diretsuin mo ko, huwag mo kong paparinggan. Anak ng tokwa, puro. Ewan ko ba yung meron talagang taong mahiling magparinig, no? Tayo kasi hindi tayo mahiling magparinig. Pag ayaw natin, sasabihin natin. Pag galit tayo, sasabihin natin. Yung iba ho kasi, pero puro parinig pa. Parinig. Sarap. Senator Amy naman, oo. Ngayon na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, ituloy ho natin yung naging press con netong si Kong Hun at netong si Ortega. Kung saan, dinipensahan ho nila yung ginawa nilang kapalpakan, yung kanilang dula-dulaan. Kunyari, tanggalin namin, pero ibibito mo, magagalit ka, tapos tagapagtanggol ka ng sambayan ng Pilipinas. Ganon ho yung dating dyan. Ngayon, kung nasa inyo ho, kung magpapabudol kayo, pero ano na ho yan, kumbaga, masyado na hong obvious yung mga panluloko na ginagawa nila na yan. Game! Another 20 billion na unutilized saro din So ibig sabihin may pondo ang PhilHealth na hindi nagagamit. So sa kaso ng PhilHealth, hindi solusyon ang pagdadagdag ng pondo para masagot ang problema nila sa kanilang mga programa. Ang kailangan dito is ayusin ng presidente at ng management. Yung lalong-lalo na yung kanilang pag-aalaga sa mga miyembro ng PhilHealth. At yun nga, hindi nito na maayos yung pondo. Ang hirap, no, sir, yung pinipilit mong magpaka-articulate, yung magtunog matalino, di ba? Pero bobo pa rin yung kinalalabasan ng mga interview mo. Yan o, tingnan nyo, ano siya from basagulero ang datingan sa mga interview, ngayon nagpapaka-formal, nagpapaka-mahusay magsalita, pero puro sabaw naman lumalabas sa pondo na kanilang na meron sila. So nananawagan kami na ako personally nananawagan ako sa ating pamunuan ng PhilHealth na ayusin yung kanilang utilization at ibalik yung serbisyo sa ating mamamayan, dahil kung hindi baka mapilitan tayo na manawagan sa PhilHealth, sa mga opisyalis ng PhilHealth, kung hindi nila kayang gawin ang trabaho nila, umalis sila dyan at hayaan ng ating pamahalaan, ng ating administrasyon na maghanap ng mga tao na kayang bigyan ng solusyon ang problema ng PhilHealth at yung merong talagang tao na merong malasakit lalong-lalo na sa ating mamamayan.
Siguro dagdag ko lang para mabalanse din yung pagtingin natin, dapat ang tinatanong din natin, saan napunta yung tinanggal natin na subsidiya? At napunta po ito una sa pagtatapos po ng Philippine Cancer Center. Mapupunta po ito sa patuloy na pagkumpleto ng improvements at expansion natin ng National Kidney at Lung Center of the Philippines. Mapupunta po ito sa pagpapalakas ng ating mga specialty centers sa ating mga regional hospitals. Ito po ay makakatulong in the long term para pa mas malakas. Kasi alam naman natin ang PhilHealth, i-hospital-based expense. Sa ngayon, although gusto ho natin, ako personally, tugunan yung mga ang baduy ho nang nag-i-edit dito sa mga video nila no. Ayusin yung pag-i-edit, mga buwisit kayo, lalaki ng pondo nyo diyan. Hindi ho nila linabas yung buong interview kinat-cut nila pagka medyo sumasablay na tong isang congressman, kinakat ho nila. O yan, tingnan, umuulit pa ho. Indirect members ng PhilHealth, inaayos na natin yung mga hospital, inaayos na natin yung mga specialty centers, kung saan, pag natapos to, mas marami nating kababayan magagamit yung PhilHealth nila. Kasi available na ho ang service. Katulad ng sinabi ko kanina, financing partner lang ho ang PhilHealth. In the end, ang capacity to spend also depends on, to a significant degree, on the availability of the facilities that is required by by the Filipino people. To add lang, to close siguro. Galing po ako sa local government. 6 na taon po ako na board member. Kaya may problema po talaga sa fiscal management Kasi naalala ko dati, halos every 3 months, every 2 months, kinakailangan namin mag-supplemental kasi nahihirapan po yung mga district hospitals namin dahil anong karaniwan sinasabi ng mga administrador ng mga hospital. Hirap na hirap po sila maningil sa PhilHealth. Bakit naman po anong rason para umabot ng taon na maningil, andyan naman po yung pera. So may problema po talaga sa fiscal management nila. Biro mo ang liliit na hospital, umaabot sa milyon dahil nag-pile up na po yung dami ng kailangan singilin. So again, the House of Representatives are very, very... Naku, itong si Congressman Ortega, ang dami mong dahilan, sir. Ang dami yung dahilan. Ang issue lang ho dito, yung obligasyon ng pamahalaan sa ating mga kababayan, yung universal healthcare na yan, yung hong atupagin nyo. Dapat nyo hong konduhan yun. Huwag nyo ipa-shoulder dun sa mga ordinaryong contributor ng PhilHealth. Yun lang, ganun lang naman ho kasimple. Very much willing to help and be a partner to this agency, itong PhilHealth. Pero kailangan din ng kaukulan na responsibilidad from them. So, ako naman personally, dapat umayos tong PhilHealth. Ayusin nila yung trabaho nila. Maraming salamat. Thank you, Kat. Billy Vegas from Abante and Politico, you're up next. Please go ahead. Habol ko lang po pasensya ng mga tanong na. Hindi reaction lang po tumato yung budget ng Okay, ulitin ko po tumaas yung budget allocation for Congress. So ibig sabihin hati ko kami ng Senado doon. Hindi ko na masundan kung paano po yung percentage, pero alam po natin ginagawa ng Senate yung Senate building nila, inatapos po nila. Dito naman sa House, nakakapag-ikot naman tayo, meron din tayong ginagawa mga infrastructure projects. So siguro, fair na lang siguro na, like for example, kahit sa House, para magawa ho ng ating mga kasaban sa Kongreso na mas maayos ang trabaho natin, matugunan din yung kakulangan namin ng infrastruktura at kahit for example, kahit committee meeting rooms, kulang na ho tayo ng kahit nga dito sa media room natin, mas marami, medyo... Kawawa naman sila. Kaya kailangan hong unang atupagin yung mga building nila dyan sa House of Representatives kasi kawawa ho sila. Pero yung mga kababayan natin na dapat sana matulungan doon sa subsidy na ibigay ng pamahalaan sa PhilHealth, hindi ho nila iniisip yun. Mas importante ho yung mga infrastructure nila dyan sa House of Representatives. Sikip na rin tayo. And that's an acknowledgement kasi sabi nga natin, this is a 1980s facility and a lot has changed since then. Dati, ilan lang silang members ng Batasang Pambansa. Ngayon, may higit ng daan na ho kasama. At hindi lang ho yun, alam naman ho natin na patuloy din yung pagkumpleto ng gusali po ng Senado.
At malamang ho kasama din po doon sa adjustments nung ginawa sa budget ng buong Kongreso, kasama na ho ng Senado at yung mababang kapulungan. Billy, Melanie Moras from PTV4. You have the floor, ma'am. Hi, good morning po, Kongs. Balikan ko lang po yung statement this weekend ni Speaker Martin Romualdez. Hinikayat niya yung pag-create ng mega task force to run after price manipulators to force rice prices down. Ano pong masasabi niyo rito? At ito ay we understand na nagmula sa mga findings din ng House Quinta Committee. Well, tama naman po yung sinabi ni Speaker Martin, no? And again, if it gets created, itong mega task force na to para habulin po itong mga smugglers, yung mga nag-iipit po ng presyo. I mean, parang cartel na nga po, itong mga cartel sa ating commodities. Well, syempre, all the needed legislative support and actually the support from the House will be afforded dun sa move ni Speaker na yan. Napakalaking bagay talaga na ang pag-create ng mega task force para tignan, no? At Yan, yung mama na talagang napaka-trying hard niyang magmukhang matalino sa harap ng huliin yung mga nagmamanipulate, no, ng trying hard preso. siya, no? Trying hard siya, totoo Lalong-lalo na ang bigas, no? Kailangan nga i-consider na yung price manipulation is maging heinous crime, ano? Dahil talagang maraming tayong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga mahihirap na naapektuhan dahil sa pagsasamantala, no, ng mga ilang mga negosyante, lalong-lalo na sa presyo ng bigas, no. So sinusuportahan natin yung hakbang ng ating speaker na mag-create ng mega task force para habulin, no, kung sino man ang yung may mga pagkakasala, no, na nagkakasala sa pagmamanipulate ng presyo. At yun nga, nananawagan tayo na sana i-consider din ng Kongreso na itong price manipulation, lalo-lalo ng bigas, maging heinous crime. Yung pagpipilit na maging matalino sa pagsasalita, hindi ba pwedeng gawing heinous crime yan? Dapat gawing heinous crime yan. Kasi sa tingin natin, pinaka mabigat ang kaso nitong si Konghon. Talagang napaka-trying hard niya. Ilabas mo na yung totoong ikaw. Yung pasigaw-sigaw mo, di ba? Sa mga hearing, pasigaw-sigaw ka, Brad. Yun ang gusto namin marinig. Kailang hearing pa lang yung Quintacom, kita na ho natin yung extent po ng manipulation ng disparity ng presyo, ng supply, lalo na ng mga ng bigas, nakikita. Walang ho tayong kahulangan sa supply, pero maayos ang importation natin, pero hindi bumababa ang presyo. At despite the many... Ang dapat tanongin doon, Brad, alam mo kung sino? Yung mga kaibigang importer ng mga amo nyo. Kaya tinapyasan ng taripa sa bigas para makapag-import ng malaya, di na mag-smuggle. Kasi smuggling, medyo delikado yun eh. Ang ginawa ko ng administrasyon, para doon sa mga kaibigan kong importer, tatapyasan natin ng taripa. Huwag na kayong mag-smuggle. Rekta na kayo, pasok na pasok. Mababa na taripa. Goods na yan. Efforts of government, hindi pa rin natin ma-hold accountable kung sino man ang dapat may sala. I think the call of the speaker is not only timely but it's urgent, no? Kailangan talaga nating panagutin. Kasi habang wala tayong nakikita na nananagot, ay patuloy na siguro people will take advantage of the situation. Kaya nga kailangan natin ng mas malakas na tugon, at we thank the speaker for raising this suggestion. And rest assured that I like to believe that Congress, especially those monitoring the Quintacom, would really be behind the speaker in supporting this proposal. Okay, isa na lang po about din dito. Kasi I understand this week meron po ulit hearing o hearings ang Quinta Committee. If you have idea lang po kung ano yung dapat abangan at ano yung specific tututukan for this week bago mag Christmas break ang House. Sa totoo lang ho, hindi kami mga members ng Quintacom. Pero ganito na lang ho. If I'm following it right, no, paminsan-minsan I get to monitor what's happening at the Quintacom.
they're still zeroing onto that reason bakit despite the supply, hindi mo bababa yung presyo. At identified naman natin kung sino ang importer, sino ang mga distributor ng bigas. At Ipatawag nyo. Ipatawag nyo si Michael Ma. Diba? Yung kaibigan nitong si Martin Araneta. Diba? Dapat ipapatawag na yan. Nakaladkad ho yung mga pangalan nila dyan sa naunang hearing sa House of Representatives na di umano. Na di umano. Mga di umano ha. Base doon sa, kasi itinigil ho yung hearing eh. Mga di umano, ano daw sila. Di umano. I'd like to believe that the Ano naman ho yun? Nabanatan na ho ng ibang mga vlogger. Panoorin nyo na lang sa kanila. Ha? Kintakom is moving towards holding people accountable para masampulan natin. Hindi naman pwedeng ganun na lang palagi. Si Michael Ma. Si Michael Ma ba sasampulan natin? Papadaluhin natin sa hearing. Di ba di umano, nag-smuggle daw siya? Ang kala Isa daw siya sa mga, di umano ha, base dyan sa nangyaring hearing ha. Base dyan sa mga nangyaring usap-usapan. Di umano. karan, no? Kailangan nating masampulan na meron talagang yung nagsasamantala ay syempre they'll be made accountable for their actions. Dagdag ko na lang, actually, may imbitasyon po naman, open naman po ang Kintakom even for non-members. Pero sabi ko nga po nung muling manifestation ko sa Quadcom hearing na yung naging problema sa yung problema sa drug cartel at yung problema po sa rice cartel, matagal na pong magkaakibat, halos yan. Medyo nagulat po tayo sa statement ni Ginoong Jimmy Guban kasi sinabi niya, since time immemorial pa na may rice cartel na ganyan. So, doon nga po sa manifestation, sabi ko baka marami pong impormasyon saka ano ang pwede nilang i-share sa Kintakom. Pero again, nakasuporta naman po kami sa Kintakom and as per the schedule, wala pa po kaming ideas sa specifics. Maybe you should ask the chair or senior vice chair para makatulong sa info. Thank you, Mela. You may speak now. Kenneth Basilio from Business World. Hello, magandang umaga po. Sir, balik ko lang dun sa budget. The 1987 Constitution states kasi that the state shall provide the highest budgetary priority to the education sector. Ano yung interpretation natin dito sa phrase na to? Well, there's jurisprudence at that end, no, na sinasabi ng Supreme Court na hindi ko lang makuha yung particular case that saying that the budgetary priority is not equal to the highest budgetary allocation. But we're not even taking it from that. We're just saying that if you put all together the sums allotted for all the education agencies na meron tayo, CHED, DepEd, SUCs, TESDA, at yung iba pang mga, kahit ito isama natin yung mga infrastructure projects na may kinalaman sa education sector, significant pa rin ang ating allocation for education. Now, mahirap kasi na isusuma lang natin per agency. It doesn't work that way. We'll have to look at the entirety of the allocations that's provided for the education sector. At yan po ang interpretation ko. Kaya tinotal ho nila yung sa CHED, yung sa Department of Education, yung sa TESDA, pinagsama-sama ho. Hindi lang ho pala, kasi dati dapat pinakamataas yung Department of Education kasi doon talaga, kumbaga yung pundasyon ng karunungan ng isang individual, manggagaling ho talaga yan doon sa kumbaga. Hindi ho tayo guro, pero
feeling ho natin, yun, ganun yun eh. Nanggagaling ho talaga doon sa pundasyon. Kung mahina yung pundasyon, kahit naman ho sa bahay, di ba? Kaya yung mga estudyante, kabataan, talaga hong tinututukan yan, di ba? Kaya dapat sa tingin natin, malaki ho talaga yung pondo ng na yan, Department of Education. Kaso pinag-add ho nila, kaya yun, mas mataas nga naman. Hindi yung hindi yung Department of Education, pero yung mga institution na involved sa pagtuturo. Pagka pinagsama-sama yung pondo yung binigay sa kanila. Ang tawag ho doon, nahanapan ho nila ng loophole. Diba?